Section 7A. Sabi nila sa isang public high school sa may bundok, may isang classroom na hindi ginagamit. Section 7A. Wala raw permanenteng homeroom teacher. Kahit sinong i-assign dyan, either magre-resign o magkakasakit. Pero isang taon, dahil kulang sa rooms, nilagyan ulit ng klase. Kaklase ng pinsan ko ang isa sa mga estudyanteng nilagay doon at ito raw ang kwento niya. Unang araw pa lang, may kakaiba na. Malamig sa room. Hindi malamig na presko, kundi malamig na parang may basa sa hangin. May amoy na parang luma at bulok na chalk. Tapos sa blackboard, may mga linyang hindi mabura. Di raw mabura kahit gamitin mo pa ng tubig at basahan. Ako ang tunay na guro. Kala nila prank lang hanggang sa isa sa kanila ang nahulog ang ballpen sa ilalim ng teacher's table. Pagyuko niya, napatili siya. May paa sa ilalim. Maputla, putik, parang galing hukay. Nung sinilip nila, wala raw kahit sino. Pero paglabas nila sa room, may nakita silang papel sa pinto. Parang class list. Pero imbis na pangalan nila, nakasulat lang ay present 1, absent 34. Kulang 5. Walang nakaintindi. Kinabukasan, 5 sa kanila ang hindi pumasok, nilagnat. Kinabahan na yung iba kaya nagsumbong sila sa guidance. Pinuntahan nila ng principal yung room pero pagpasok niya, hindi raw 7A ang room number. Ang nakasulat sa pinto ay room N. Wala rin sa class record ang section nila. Walang silang advisor, wala silang ID record. At nung sinilip sa CCTV, wala raw pumasok sa silid na yun kahit kailan. Hanggang ngayon, may kwento pa rin ng mga bagong estudyante na tumatanggap ng schedule na may nakalagay na Section 7A. At kahit wala sa opisyal na listahan, may mga estudyanteng di na muling nakauwi. Kaya kung balang araw makatanggap ka ng schedule mo at may nakasulat na 7A, huwag ka nang pumasok. Hindi ka nila binibilang bilang estudyante.